Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Kung mapapansin nyo dito, meron ako ang isang parcel, power supply at saka yung computer. So yung i-review natin ngayon ay isang power supply na nabili ko sa Shopee. At I think yung nabili ko, total price niya ay 1,300 pesos. So mamaya open natin, explain ko muna sa inyo about kasi sa aking power supply. Kasi yung lastly other video ko bago mag-upload ako nito, meron akong tawag doon, biniling case at saka nilipat ko yung aking computer, mga components dito sa bagong case. So nandito yung computer, yan. Ngayon nilagay ko itong power supply, ayaw na siyang gumana. Yung pala, sira na pala yung power supply nang tinest ko dito sa aking power supply tester. So kung binuksan natin na ito, yan, mapapansin nyo may tumutunog. It means may sira na yung power supply. At mapapansin ko dito, wala na siyang 5 volts na LED, 3.3 volts wala din, at saka yung tawag nito 12 volts. Gumagana siya pero ayaw siya magbigay ng 12 volts at saka 5 volts. So ito kasi yung ginagamit kong pang test ng power supply. Tanggalin ko, mag-off yan. So ito pala, kung gusto nyo nito, maraming nagbibenta dito yun sa Shopee. Hanapin nyo lang kasi ito luma na to. I think 2014 ko pa to nabiling power supply tester, luma. Kasi itong meron naman mga bagong power supply tester na mayroong screen. So makikita mo talaga kung meron silang problema yung power supply. So yan, ito yung 24, ito yung mga 8 pin at saka 6 pin. Pwede naman dito ang ilagay yung 4 pin HDD, yung Molex at saka yung SATA. Yan yung pag-test kung meron silang mga tawag nito power. So ngayon guys, buksan natin ito pala ay isang Acer 550 power supply bronze. So certified sila, certified tong power supply. So buksan natin para mapakita kita ko sa inyo kung ano yung binili ko. So ngayon buksan natin. Medyo full packet lang siya, naka bubble wrap at may nakalagay na fragile. So ito yung order number, order ID number para makita, kasi baka magka problema itong video nito, itong power supply na to. So okay, lipat muna natin itong power supply at buksan natin ito. Meron siyang box. So ito yung mga, it's fully modular power supply. Then para buksan ito, ito pala, ito meron dito, yan. So ito yung kanilang meron 20 plus 4P. Ito 8 pin IDE or yung Molex, SATA PCI 6 plus 2. So 8 pin at saka meron siyang 16 pin. So yan.
So buksan natin. So pagbukas nito, meron ditong yan. Itong mabukas niya. Parang strip. Oops, pag ganun. Ayan. Baliktad pala. So tabi mo natin yung computer. Then ito yung laman, mga sulit. Then yan yung power supply, user manual. So tabi nga natin yung computer para maliwanag. So yan yung power supply. Then modular siya. Kung makikita nyo, yan, meron siya ditong mga pwedeng tanggalin kung gusto mong hindi pa gagamitin yung ibang cable. So okay, nandito yung kanyang mga specification. Yan. So 80 watts combined load sa 5 volts at 3 volts. Ito 80 watts niya. Then sa 12 volts niya 540 watts. Then yung iba nito minus 12 volts saka 5 volts standby, nasa 3.6 at 10 watts lang. Then total power niya ay 550 watts. So meron siya ditong marking ng bronze. So yan. So guys, kung gusto niyo makita yung mga power supply na certified, yung website pala ay Clear Result. So ilalagay ko na lang sa description para makita nyo na itong power supply na to ay certified na 80 plus bronze. So yung kasama manual sa box, yan, yan user manual. So yan yung user manual niya. Meron namang English, iba na to Chinese at saka Espanyol. Then may kasamang box. So anong laman nito? Yung power cord. So mayroon siyang kasamang power cord. Then meron pa ditong isang supot. So merong kasamang tie wrap or ziplock. Ziplock, ano ba yan? Tire wire na lang. Tie wrap and 4 na screw. So yun yung kasama niya para may lagay yung natin sa. So ngayon, yan, modular siya mga kasulit. Maganda to kasi modular na siya. So yan, ito ba kahaba? Yan, pareho naman. So yan. So yung fan niya ay ilang blade ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 blade. Tapos may nakalagay dito Acer Gadget. So E-Machine AC 550. So napakaganda kasi modular siya. Pwede ka rin bumili ng ibang mga power supply, pero ito lang ata yung diretso na lahat ng kanilang from 500 to 800 lahat fully modular. At saka yung modular niya hindi nasa may isang gilid parte lang, hindi yung ibang mga power supply na nandito. Halos covered nila yung buong side na to. Yung sa kanila nasa isang portion lang, nandito lang sa may gilid. So ngayon guys, ilalagay natin dun sa ating PC. So wait, pwede ko pala itong subukan mga sulit. So meron naman din siya ditong power switch tsaka vent hole. Yan, mga vent hole nya. So pwede natin subukan. So asa na yung 24 pin nya? So 24 pin kabit natin dito. Yan, tapos lagay natin yung power. So naka-off pa siya mga kasulit. Then yan, kung makikita nyo mga kasulit, hindi siya nag-beep. At pwede na natin lagay HDD Molex. Ayan, meron.
So di natin papatagalin, it means working naman siya, umiikot yung fan. Napakatahimik, wala nga akong naririnig. Wala akong masyadong naririnig. So napakatahimik niya mga kasulit. So ngayon, compare ko pa lang kasi yung una kong power supply mga kasulit, mabigat to. Ito at least parang pareho lang, kasi ito talaga mabigat talaga yung mga true rated power supply. Kasi kung may nagbenta sa iyo, sabihin nila true rated power supply nila, sa bigat pa lang malalaman mo na kung isa ba itong true rated or hindi. Kasi yung mga true rated talagang mabibigat yan. So pause ko muna yung video, kuha ko ng timbangan para mapakita ko sa inyo kung gaano ba to kabigat itong dalawang to. Pause ko lang. So okay, nandito na yung timbangan. Tabi ko lang muna to, so para mapakita ko sa inyo. So tabi natin konti at lagay natin yung timbangan. So yan, kung makikita nyo 0 0 na siya. So yan 0. So itong power supply, meron ko muna akong ipapakita sa inyo. Eto, meron akong itong binaklas na power supply. So tinanggal ko lang yung fan at saka yung mga wire. Tingnan yung kilo nito, hindi yan true rated. 800 to 900 grams. So yan, so tanggalin natin. 800 lang siya. Ito naman yung lumang true rated power supply. Umabot ng 2 kilo. Yan, yan 2 kilo. Yan, 2 kilo. At yung Acer naman, at least ay tagalin muna natin ito. Siguradong near 2 kilo rin to. Ayan, 1 point sa kalahati, 1,400 grams. So yan kabigat yung mga power supply. So it means kung makabili kayo o may nagbenta sa iyo ng second hand na less than 1 kilo, siguradong hindi yan true rated power supply. Talaga kasi yung mga true rated power supply, mabibigat yan. Kasi yung una ko, yung pinakamabigat natin, yung 2 kilo. Luma kasi ito eh. Kaya yung mga component niya medyo mabibigat pa. So makikita naman sa loob, ang daming component. Meron dito daming component sa loob. Pero sa tawag nito, sa hindi true rated, makikita mo naman konti lang yung nasa loob. So compare natin dito. Yan, mas marami yung nasa loob sa true rated power supply. So yan, ito. Yan. Medyo mabigat lang kasi itong luma kasi mga old components. It means yung mga materials na ginagamit nito, mga luma pa, so malalaki, bulky. At ito naman yung mga, I think yung capacitor nito, mga solid capacitor na. Dito tulad dito, mga lumang capacitor pa, kaya mabigat. So ngayon, lagay natin at doon na tayo. Di ko na lang ipapakita yung pagkabit natin kasi papakita ko na lang kung anyong itsura kapag nasa loob na siya, kasi iba naman to, kasi yung kanyang style niya ay fully modular. So pause ko ulit at kabit ko dun sa PC. So yan mga kasulit, na ilagay ko na yung case sa loob. Hindi ko lang muna tinanggal yung mga available na wire na hindi nagagamit, kasi gusto ko nandito na sa loob para kung mawala man yung box, hindi kasama mawawala yung mga extra wire. Sayang naman, kasi dapat kasi kung meron kayong ganitong modular na power supply, make sure niya gagamitin nyo the same pa rin na brand ng cable, kasi merong iba yung wire configuration nila sa mga modular cable. So kung meron kang EVGA na
power supply modular, hindi mo pwedeng gamitin yung mga wire niya papunta dito, kaya baka kasi iba yung wire configuration. Kaya guys, wag nyo munang wag nyo pagpalit ng ibang cable. So ngayon ito nakakabit na siya. So may ample room naman ito, kaya yung case na to, kaya okay lang. Pwede kong itong isara na hindi siya maiipit. So medyo ikuan ko lang yung hook dito, meron kasing hook para may pasok. Ayan. Yan oh. Hindi siya nagbo-bulging, so fit na fit. So ilagay ko muna isa lang munang screw, then sa loob. So yan dito sa loob. So maganda kasi yung power supply kasi itim yung wire, hindi masyadong nakikita. So ito yung 8 pin 12 volts power supply para sa motherboard, at saka yung 24 pin power supply. So pwede rin ito ilabas din yung kung meron kang power supply na needed power. So yan. So guys, dito ko natatapos yung video. Ilalagay ko na lang sa link sa description kung saan nyo makikita yung mga tawag ito, yung certified rated na power supply, katulad ditong Acer na power supply. Then meron kasi yung mga bagong dating na mga brand na certified power supply. So pwede natin ito parang subukan. So test natin para gumana to, kasi yung una, yung itong maliit na power supply, hindi ko kinabit yung mga tawag nito, yung fan na mayroong LED, kasi ayaw kong mag-overload yun. Kaya test natin. Then on natin, power, then magbubot yan. Matagal pala itong magbot. So yan mga kasulit, ilalagay ko na lang sa description kung saan ko nabili itong power supply, at saka yung link para makita nyo kung certified ba yung isa nyong power supply. Kung meron kayong nabiling power supply, mati-check nyo yan sa website ng anong tawag yung Clear. Ito ilalagay ko na sa description para makita nyo. Ayan, nagboot na. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!